Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya, halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Language. Week 1, Day 1, Quarter 2. Ang ating aralin ngayong umaga ay tungkol sa magagalang na pananalita na ginagamit sa pakikipag-usap, pagbati, o pagbibigay ng reaksyon. Sa inyong nakaraang tula na napag-aralan sa reading, ay nakilala ninyo si Jana Felisa. Nasasabik siya sa kanyang unang araw sa eskwela. Ayan, natatandaan niya po ba ito sa ating aralin sa ating reading? Ayan. Nakaranas na ba kayo ng ganoong karanasan? Halimbawa, yung first day of class ninyo. Kayo ba ay excited? Magaling, syempre. Excited tayong lahat na pumasok. Magkaroon ng maraming friends. Ayan. Maaari ninyo bang ibahagi sa klase ang inyong naging karanasan sa unang araw ng eskwela? Okay, kayo ba ay masaya, malungkot, kayo ba excited, kayo ba ay nagkaroon ng maraming friends? Ayan, tsaka marami ba kayong natutunan sa school? Okay, ibahagi ninyo sa ating klase. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang paggamit ng mga magagalang na pananalita na ginagamit sa pakikipag-usap, pagbati, o pagbibigay ng reaksyon. Sa iba't ibang pagkakataon, tayo ay gumagamit ng iba't ibang magagalang na pagbati. Katulad ng, halimbawa, kapag sa atin ay may bumati sa iba't ibang bahagi ng araw. Kung ito ba pag-umaga, hapon, tanghali, o kaya gabi, paano ba natin sila babatiin? Pangalawa, kapag mayroon sa ating tumulong o nagbigay ng bagay, so ano kaya ang sasabihin natin? Then pangatlo, kapag tayo ay tumulong sa iba. Pang-apat, kapag humihingi tayo ng paumanhin. At panglima, kapag tayo ay nakikiraan. So lahat ng ito ay malalaman natin sa ating aralin sa ating language. So handa na ba kayo lahat? Okay po. Gumagamit din tayo ng mga pantawag na akma sa ating kausap. Ang ilan sa mga ito ay binibini, ginang, ginoo, o kaya yung posisyon o trabaho, halimbawa, doktor, prinsipal, mayor, general, teacher, at marami pang iba. Sa ating paggamit ng magagalang na pagbati, tayo ay gumagamit ng mga salitang okay, salamat o salamat po para sa nakatatanda. So, kailan kaya natin gagamitin itong salamat o salamat po? Tama po, kapag may nagbigay sa atin ng regalo, ayan, halimbawa pag Pasko, ayan, binibigyan tayo ng regalo ni mami ni daddy o kaya sa ninang at ninong. So, ano ang sasabihin natin sa kanila? Opo, magaling. Siyempre, sasabihin natin na, salamat po. Okay. Walang anuman o walang anuman po. So, kailan naman natin to sasabihin? Okay po, kapag halimbawa, nagsabi sa iyo ng salamat po o ang sasabihin mo naman ay walang anuman po. Next naman ay paumanhin o kaya paumanhin po o kaya sorry po, hindi ko po sinasadya. Ayan. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Halimbawa si teacher dumadaan o kaya nakita ninyo isang umaga. So paano nyo babatiin si teacher o ang inyong guro?
Siyempre po, magandang umaga po, teacher. Kung ito naman ay tanghali, magandang tanghali po, teacher. Magandang hapon po, teacher. O kaya, magandang gabi po, teacher. So, nakadepende po siya kung anong araw. Ayan. Next po ay makikiraan o makikiraan. O halimbawa, may nakita kayo si teacher, may kausap siyang teacher din. Tapos lalabas ka o ano sasabihin mo? Makikiraan po. Ayan. So ano ang sasabihin natin para sa mga sumusunod na sitwasyon? Okay. So kapag sa atin ay may bumati sa iba't ibang bahagi ng araw, at kapag mayroon sa ating tumulong o nagbigay ng bagay. Then kapag tayo ay tumulong sa iba, kapag humihingi tayo ng paumanhin, kapag tayo ay nakikiraan. Ayan. So yun po ang sasabihin natin. So sa ating binasang tula ay sabik na sabik si Jana Falisa sa unang araw sa kanyang paaralan. So pag-uwi niya, ay agad siyang sumulat ng liham para sa kanyang guro. Ayan. So ito yung halimbawa ng liham ni Jana Felisa. So Hulyo 1, 2024. Mahal naming guro. Then, pagbati. Ako po si Jana Felisa, isa sa inyong mag-aaral. Sumulat po ako ng liham upang sabihin sa inyo ang aking damdamin sa unang araw sa paaralan. Napakasaya ko po na makilala kayo at ang aking mga kaklase. Ayan. Makabuluhan din po ang mga aralin at natuto ako ng mabuti. Inaasahan ko po na mas marami pa akong matututunan sa mga susunod na araw. Asahan ninyo po na makikita ko sa lahat ng gawain sa paaralan. Lubos na gumagalang, Jana Felisa. Naintindihan niyo po ba yung liham na ginawa ni Jana Felisa? Okay, so ngayon, sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang dahilan ng pagsulat ni Jana Felisa sa guro? Okay po. Ayan, ang dahilan ng pagsulat ni Jana Felisa sa kanyang guro ay dahil napakasaya ng unang araw niya sa, pagpasok sa kanyang unang araw sa paaralan. Kaya siya ay sumulat ng liham sa kanyang guro dahil sa nararamdaman niyang saya. Ano-ano ang mga bagay na nagustuhan niya sa unang araw ng klase? Siyempre siya ay nagkaroon ng kaibigan at siyempre marami siyang natutunan sa paaralan. Ano-ano ang mga gusto pa niyang maranasan sa klase? Siyempre gusto niya pang, matuto ng mas marami pa. Ano ang maiambag niya sa klase upang maging mas makabuluhan ang kanilang pang-araw-araw na aralin? Siyempre siya ay gumagawa sa mga gawain. Pag may gawain, siya ay, siyempre siya ay mag-participate. Ayan. Kayo din po ba? Gumagawa ng mga activities sa school po ninyo. Okay, very good. Balikan ninyo ang mga pinaka-nagustuhan ninyong gawain sa klase at magbahagi kayo ng mga natututunan ninyo mula dito. Itatala ko sa pisara ang ilan sa inyong mga sagot. Sa unang bahagi ng aralin, ay natutunan ninyo ang mga salita na madalas at paulit-ulit nating naririnig sa mga pag-uusap sa paaralan. Mahalaga na matuto tayo ng mga salita at ekspresyon na ito upang maipakita natin ang ating pagmamahal at pagpapalaga sa ating kapwa,
lalo na sa tahanan at sa paaralan. So ano-ano kaya mga salita ito o kaya ekspresyon? Okay. Okay, naranasan na ba ninyong sumulat sa paaralan? Tungkol saan ang sulat na ito? Ano ang nilalaman ng inyong sulat? Sino ang inyong sinulatan? Okay, nasubukan nyo na ba ito o kaya naranasan na? Kung pinapasulat kayo ng teacher ninyo, um, kung tungkol saan, halimbawa, um, ano po, Teacher's Day. Ayan, pinapasulat kayo ni teacher. Ayan. So, ano po ba ang nilalaman doon? Kaya halimbawa, thank you po teacher sa pagtuturo. Di ba ganun po kapag Teacher's Day, nagbibigay tayo ng card kay teacher. Okay, nagsusulat. Thank you po teacher. Marami akong natutunan po sa inyo. I love you po. Di ba ganun po ang ginagawa ninyo pag Teacher's Day? Or ginagawa niyo po ba yon? Okay. Okay, so ngayon ay maglalaro tayo. So, kailangan ninyong sundin ang aking mga ibibigay na panuto. So, ididikit ko ang mga magagalang na pagbati sa pisara at tatapat kayo sa tamang gagamitin ayon sa sitwasyon. Okay, so ito ang mga paalala. Makinig ng mabuti sa gawain, tumapat sa tamang pwesto, at huwag makipagtulakan. Kapag nakapila ka na sa iyong sagot, ay hindi na maaring lumipat pa at huwag sisigaw at pumila ng maayos. So ito po ang mga sitwasyon. Makinig pong mabuti. Handa na po ba? Okay. Nakita mo ang guro mo sa daan papunta sa silid-aralan. Okay, so ano kaya dito ang sasabihin mo? Okay, syempre. Ano po kaya? Okay, next. Tinulungan ka ng kaklase mo na buhatin ang mga libro. Okay, so ano kayang sasabihin mo dito? Pangatlo, aksidente mo na nabunggo ang isang kaklase. Ayan, so ano kayang sagot mo dito sa sitwasyong ito? Next ay, nagpasalamat sa iyo ang isang kaklase na nanghiram ng gamit. So anong sasabihin mo? Okay, so ngayon ay maglalaro tayo. So kailangan niyong sundin ang aking mga ibibigay na panuto. Magpapakita ako ng mga larawan sa paaralan. Magbigay kayo ng mga magagalang na pananalita na maaring sabihin sa mga lugar na ito. Maging handa na ipaliwanag ang inyong sagot. Okay, so ito ang mga larawan. Okay, una, principal's office. Ayan. Okay, pangalawa ay paaralan. Okay, pangatlo ay silid-aklatan. Next po ay kantina. Okay, next po ay silid-aralan. Okay. So ano-ano ang mga magagalang na salita na o parirala na maaari ninyong gamitin sa iba't ibang sitwasyon? Ang paggamit ng mga magagalang na salita ay nagpapakita ng respeto at pagiging magalang, lalo na sa mga nakakatanda at may otoridad. So, kailangan nating apply ito sa ating sarili kasi mas mahalaga po ang paggamit ng mga magagalang na salita kasi ito ay nagpapakita ng respeto at pagiging magalang natin. Okay. Lalong-lalo na paggamit ng salitang po at opo. Okay, so ngayon, kulayan natin ang thumbs up kung wasto ang sinabing magalang na pananalita at ang thumbs down naman kung hindi.
Handa na po ba? Okay, una. Nakita mo ang iyong guro sa umaga pagpasok mo sa paaralan at sinabi mo, "Magandang umaga po, Binibining Santos." Okay, ano kaya 'to? Thumbs up or thumbs down? Okay po, ito ay thumbs up, ito ay tama. So, dito lalagyan lang natin ng check. Okay, so ito ay tama. Okay, correct. Okay, next po. Pauwi ka na at aksidente mong nabangga ang iyong kaklase sapagkat mayroon kang kinukuha sa iyong bag. Tama kaya ito? Thumbs up or thumbs down? Okay po, ito ay thumbs down. Bakit kaya? Ayan, kasi hindi ka nagsasabi ng sorry. May nabangga ka, sa halip na mag-sorry, meron kang kinukuha sa iyong bag. Ano kaya yun? So, ito ay thumbs down. Next. Sasabihin mo ay, pasensya ka na, Ana, at hindi ko sinasadya na mabangga kita. Ano kaya ito? Siyempre, ito ay thumbs up. Ito ay check. Next po, pumasok ang punong guro sa iyong silid-aralan at ang sinabi niyo ay, "Ipagpaumanhin ninyo po, Ginang Santos." Tama kaya po ito? Okay, so ito ay thumbs down. Kasi po, pumasok ang principal niyo. So ano ba ang pagbati na gagamitin natin? Kung ito ay umaga, syempre ang gagamitin natin, "Magandang umaga po, Ginang Santos." Kung ito naman ay tanghali, "Magandang tanghali po, Ginang Santos." Ayan. Hindi po sorry or ipagpaumanhin po, 'di ba po? Kailangan natin siyang batiin. Next po, inabot mo ang libro sa kaklase at ang sinabi niya ay, "Walang anuman." Tama po kaya ang sagot na ito? Okay, ito ay thumbs down. Bakit kaya thumbs down? Ano po ba dapat sasabihin? Tinulungan mo siya. Okay, so dapat ang sasabihin niya ay, "Salamat po." Okay? Nauunawaan po ba ang ating aralin ngayong umaga? Mahusay. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!